Lumala ang tensyon ng gobyerno matapos bumutok ang balitang tatapatan naman ng Moro Liberation Front si General Marbil sa Mindanao. Kasabay nito, naganap ang hindi inaasahang pagbisita ni Vice Presidente Sara Duterte sa Malacanang na sinasabing nauwi sa mainit na pagtatalo sa pagitan nila ni Pangulong Kuting Jr. Ayon sa mga ulat, ang Moro Liberation Front ay nagpakita ng intensyon na harapin ang liderato ni General Marbil sa mga usaping pagkapayapaan sa Mindanao. Naniniwala umano ang MLF na ang kasalukuyang estratehiya ng gobyerno ay hindi sapat para sa kanilang mga layunin. Samantala, ang biglang pagpunta naman ni VP Sara sa palasyo ay nagdulot ng mas matinding intriga. May mga ulat na sinubukang harangin ni Kuting Jr. ang Vice Presidente mula sa pakikipaalam sa mga sensitibong usapin sa seguridad at kapayapaan. Habang tumitindi ang sigalot, nananawagan ng taong bayan ng malinaw na plano mula sa pamahalaan upang marisolba ang isyu sa Mindanao. Marami ang nangangamba sa alitan sa pagitan ni VP Sara at Kuting Jr. ay maaaring magdulot ng kahinaan sa pamumuno at makaapekto sa kapayapaan ng rehiyon. Patuloy na umaasa ang publiko na mananaig ang pagkakaisa at ang interes ng sambayanan sa gitna ng mga hamon. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihitang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Bisdak Pilipinas. Tara na mga kabisdak! Maayong udto Visayas ug Mindanao. Magandang tanghali Luzon, magandang tanghali Pilipinas. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Pilipino, mga OFW saan man panig ng mundo. Mag-ingat ho kayo palagi dyan sa ibang bansa dahil bayani ho kayo sa aming mga Pilipino. Kaya naman, saludo ang Bisdak Pilipinas sa inyo. Patoplok guys! Magandang tanghali po sa lahat ng mga Iskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters at ng Kingdom of Jesus Christ. At sa lahat po ng mga katutubo saan man panig ng Pilipinas. Nako, heto na! At maraming salamat sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak Pilipinas. Maraming salamat po sa mga nagpakulay. Yehey! Maraming salamat Ma'am Rosita Bilin, Christopher Acumpanado, Marisa Choroca, Erika Steven, Liza, MG Park, Araceli Davis, Blessy, Jarmin Vlog, Nolan Pinida, Evelyn Bautista, Laura Channel, Easter M. Machinon, Jovi 189, Jose Benito, Ma'am Emelita Bryan, Cindy Santi, Aldo, Alardi, John Delicano, Coach Rabos, maraming salamat ho sa inyo. Mabuhay po kayo. At magandang tanghali po sa lahat ng mga silent subscribers and followers ng Bisdak Pilipinas. Team Replay, mabuhay po kayo! Magandang tanghali at Linda, Ma'am Mocha, Ma'am Jessica Hopper, Ma'am Aida Litonin, Ma'am Sweetie Is, Nanay Fee, Ticheri Tusaki Isme, at Michelle Yamaguchi, Ma'am Jin Saturn, Emeline Ibona, Ed MJ, hello ho sa inyo. At Amy Coroque, magandang tanghali ho sa inyo. Pambihirang buhay, no? Masaya pa ba kayo? Ako, ganun pa rin. Naghihintay pa rin sa 20 pesos per kilo ang bugas. BBM, budol pa more! Magandang tanghali sa Ravina, Cherify, Tominis, Gian, Leo Garcia, Lilian, Eldenelda, Dark Angel, Marjorie Charelo, Fred Vlogs, Cora Takahasi, Gracia Del Valles, Rotaya, Ginaline. Gandang tanghali sa inyo. Toplok guys! Lorenda, gandang tanghali Ma'am Evelyn Bautista, Winnie Giang, Dark Angel, 4040 Surenon. Gandang tanghali ho. Mabuhay po kayo. Saudi Girl, Chubby, Rina Haber, magandang tanghali. Mabuhay po tayong mga Pilipino na atat na. Bakit tayo mag-resign ni Dayon Nyor, no? Nyor,
Resign ka na, Nyor. Maawa ka sarili mo. Ay, maraming salamat to sa buhay naman ng Pakulay Sydney. Thank you so much po sa inyo. Maawa ka, Nyor. Ngingiwi-ngiwi na nga, Nyor, eh. Na, daming problema ng Pilipinas, Nyor. Animal, oy, dumagdag ka pa. Marilynero, Maribit Makadagat, Kamuti, Moto, Mia, Narua, Danilo, Enriquez, gandang nangali. Day Snatch, Venus Diaz, Kids at 77, Cecilia Villegas. Gian, magandang nangali, patuplok guys. Maraming salamat ulit, Sydney, magandang tanghali po sa inyo. Giatay man, oy. Oh, tara na! Bisda ka na! Naka! Wala na agad. Ano na? All out war na ito guys. Yung mood ni Vice President Inday Sara Duterte at Cherry Tosaki Kunbawa. Vice President Inday Sara Duterte mukhang mapalaban! Pagkatapos bumirada po sa mga Lipores ni Ngagba. Ayan, yanig po ang buong mundo sa banat ni Vice President Inday Sara kay General Marbil. At biglang ahong natahimik, natamimi, natakot, nagmistulang si Mr. Bean na cartons. Takot na takot. Ganun-ganun siya. Kaya hito, mga kadidis, mga Pilipino, lahat ng 32 million na bumuto kay Vice President Inday Sara Duterte. Sarabina and family, salamat po sa inyong pakulay. Handa na ba kayo? Ako po, kami ho, matagal na po kaming handa. Matagal na po kaming naka-all-out war dito sa Bisdak, Pilipinas. So, yung iba, sa 32 million, hito ho kasi, hindi biro. Itong panawagan ni Vice President Inday Sara Duterte sa lahat po ng kanyang mga taga-suporta, lalo na ho ang mga Duterte diehard supporters at nang bumoto ho sa kanya na 32 million. Nako, seryoso na ito guys. Mukhang masipa na talaga yung kuting ng Norte. Sabi ni Fred Vlogs, handa na Bisdak. Venus Diaz, din na yan, may hilot si VP Sara. Yan ang sinasabi ko pag nagalit ang agila ng Mindanao. Tumatatag siya at yayanig sila. Paniguradong ngiwi, singagba. At ito, bago ito guys ha. Senator Bato nagkomento tungkol sa pulburon video. Pulburon video na sumikat na sa buong mundo. Kulang na lang makarating sa Pluto. Tungkol sa pulbus video. Kasi nga ho guys, sinintay natin yung komento ni Senator Bato kasi naman siya po yung, ang tawag dyan, siya yung chairman ng Drug and Dangerous Drugs, di ba? Siya yung committee noon, siya yung chairman. At sa Pedialix, siya rin po ang nagpangahas na mag-hearing. Wala tayong balita. Pero hito, nagkomento ko siya patungkol sa pulburon video. At bukod riyan, Bato, magpakabato ka nga, tapangan mo na. Ito na ho tayo, ito na yung mundo ng mga Duterte diehard supporters. Sumabay na po kayo. Sakay Tatay Digong, Mayor Basti, ngayon naman Inday Sara Duterte at sa lahat ng mga political vlogger. Hayan ho, pinalagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga bot-bot. Ang mga bot-bot ni Ngagba doon sa Suna tungkol sa war on drugs. Patay ka dito, Ngagba.
At hito guys, merong pinupunto si Senator Bato kung sino yung maipakana sa pagtanggal ng 75 security details ni Vice President Inday Sara Duterte. Bakit putol-putol? Pa-refresh at teacher ito sa akin. Okay naman dito. Putol-putol ba tayo? Ayos man, tuloy-tuloy naman dito sa amin. This not si Senator Bato. Mapaka-adubi ka na para basagin ang lampara at pipa ng mga bangag. Pa-refresh po yung mga nagputol-putol, aga-aga tayong pinutol. May pinunto dito si Senator Bato kung sino may utak. Kasi sabi man ni Senator Bato, si General Marbil, hindi naman talaga yan basta-basta gagalaw kung walang utos sa taas. Hello po, Ma'am JGR. Manghuhula tayo dito. Kung sino po yung tinutukoy, no? Putol-putol sila, oh. Hello, kababayan viral, PH, Kyoko Sudo, magandang tanghali sa inyong Pax Queen. Kung sino po yung tinutukoy ni Senator Bato na nasa taas ni Marbil? Ano bang pangalan ni Marbil? Romil! Hello po, may isa ni Tupac. Hello, Romil! Sama-sama tayo, Romil! Sama-sama tayong babangon muli at maging milyonaryo. Putol-putol. Sa mga putol-putol po, pa-refresh po ang inyong cellphone. Alam nyo naman, paborito tayo ni Kukak. Sabi ni, Romil Gonzales, Bisdak, tawag mo ba ako? Hindi, si Romil Marbil, hindi ikaw. At guys, marami na pong nagpahayag ng suporta at gustong magboluntaryo na magbabantay kay Vice President Inday Sara Duterte. Pagkatapos na manawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa na calling all retired Armed Forces of the Philippines, retired Philippine National Police, na magboluntaryo kayong magbantay kay Vice President Inday Sara ng libre, walang sweldo. Marami na pong gustong magboluntaryo na magiging security detail ni Vice President Inday Sara Duterte. At pagkatapos pala manawagan ni Senator Ronald Bato de la Rosa, ay nanawagan din pala itong si Senator Robin Padilla. Animal na mga trolls, reklamo, mag-comment niya, nag-like nga kayo mga trolls. Wala daw kwentang vlog pero nandito, animal. Walang kwenta sa inyo kasi nasasaktan kayo. Ito! Matindi ang panawagan ni Senator Idol Robin Padilla. Kasi ang panawagan ni Senator Bato, mga retired Armed Forces of the Philippines, retired Philippine National Police. Pero ito, matindi itong kay Senator Idol Robin Padilla. Hoy, kuling lahat po ng mga rebelde. Mga dating rebelde na sumuko sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte at nagbago at binigyan ng pagkakataon na magbalik loob sa gobyerno, magboluntaryo daw kayo na magiging security detail ni Vice President Inday Sara Duterte. Sino yun? Ay, Ka-Peter Motok, nasan ka? Ka-Eric, nasan ka, Ka-Eric? Ang dami nila. Salitot, maraming salamat po sa inyong pakulay. Ako, mas okay pa ako dyan sa sinasabi ni Idol Robin Padilla, no?
Kasi yung mga ex-NPA, mga ex-rebelde, mga ex-bandido, di talaga yan tatablahin ng mga Duterte eh. Talagang, salamat sa litot, talagang patay kung patayan. No? Oh. Sabi ni Net, kakatakot yun kung dating NPA surrender. Nakakatakot para sa mga ngagba. Nakakatakot para kay Kukak. Pero, kay Inday Sara sa mga Duterte, hindi nakakatakot yan. Makipagpalitan niya ng mukha. Makipagbasagan ng mukha yan. Gusto nyo? Sige. Hello, Botangera Vlog. Magandang tanghali sa inyo. Kaya naman, patuplok guys. Banatan agad natin itong patungkol kay Vice President Inday Sara Duterte. Dito muna tayo sa security detail nung 75 ka security inalis ni Marbel. Continuous po ito kagahapon. Pagkatapos po manawagan ni Senator Bato, marami na ho ang nagbigay ng pahayag na nagpahayag na handa ho sila magboluntaryo at magbantay sa pamilyang Duterte. Pakinggan po muna natin ang version ng mga bayad media. Tawagan ng mga kalyadong senador ni VP Sara sa mga gustong mag-volunteer para protektahan ang pangalawang Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan si Myron Enriquez. Nakahanap naman ng kakampi si VP Sara kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Nanawagan siya sa mga retiradong pulis at sundalo kung sino raw ang mga gustong mag-volunteer na security detail ng pangalawang Pangulo. Tingin daw ng senador, may nag-utos kay Marbil na bawasan ng security detail ang bise. Alam mo naman si Chief PNP, hindi naman yan siya mag-decision ng gano'n, no? Kung wala instruction galing sa taas. Hindi naman basta-basta ang Chief PNP ka, tapos tanggalan mo ng security yung number 2 na official ng Pilipinas. Nang tanungin ng News 5 kung sino ang tinutukoy ni De La Rosa na nag-utos kay Marbil, ang sagot lang niya, To whoever is above him, either above him or somebody that is controlling him. That could be the most possible situation. Okay. Ma'am Jessie Lacuata, magandang tanghali. HG Connect. Manghula ho tayo kasi sinabi man ni Senator Bato na yung nag-utos si Marbel kasi PNP chief man si Senator Bato, alam naman niya yung ano talaga kalakalan dyan, sistema sa kapulisan. Tama. Meron ho talagang nag-utos kay General Marbel. Ibig sabihin dito, si General Marbel, naipit lang talaga ito ng mga politikong nag-utos sa kanya. So sabi si General Bato, mataas, nasa taas ni General Marbel. Sino ba yung nasa taas ni General Marbel? Okay. Babanggitin ko yung lahat ng nasa taas ni General Marbel. At lahat ng mabanggit ko, panigurado akong meron isa dyan. O baka nga silang lahat. Unahin ko muna. Si Tambaluslos. Ayan. Pwede yan. Si Tambaluslos. No? Yung mga crocodile dyan sa Kongreso, ang hari dyan kasi si Tambaluslos. Posible si Tambaluslos. Pangalawa, pwede rin ho yan si Loslos din. Loslos. Ba't mga los yung mga dulo nila, no? Tambaloslos, Loslos. Si Loslos Rider. Alam na yung si Loslos Rider. Diba ho? Ayan. Nabanggit ko, lahat yan, insecure. Yung dalawa, Tambaloslos at si Loslos. Pangatlo, si Ngagba. Ayan. Yung may pulbos video. Pwedeng si Ngagba. Okay. Pang-apat, pwede rin si Gibo. Pwede rin si Gibo. Apat, pwede rin si Gibo. No. Tingnan, tandaan nyo yung apat, ha? Panglima, ito na talaga. No. Sa lima, mayroon tatama dito. Si Lisa Pier.
Sabi ni Marlica, si Kukak. Oh, sa atin si Kukak. 5 ho yan Kasi hindi man nagbigay si Senator Bato ng pangalan, no? Kung sino ho yung nag-impluwensya, nag-utos kay General Marbil. Sa 4 ho, kung isa lang yung nag-utos, panigurado ho ako, ay sa 5, merong isa doon. Merong isa doon. Sino? All of the above. All of the above, no? Di lang yung siguro si Kukak. Baka si Kukak yung utak. Si Kukak yung utak kasi badshot man si Inday sa kanya. No? Si Bunjing, wala na si Bunjing dyan. Mahina naman si Bunjing ngayon. Isang uod lang na lang. Isang uod na lang kasi pipirma kay Bunjing. Di na yan siguro makialam si Bunjing. No? Meron sa kanila. Pero ako, yung pinaka-target ko talaga dyan, pinaka-suspect ko, si Kukak talaga. Kasi tanging si Kukak lang naman ang nagsabi na badshot ka sa akin, Inday. At sinabi naman niya ho kay Tunying yan, di man daw niya patawarin si Inday Sara. Meresi ka ngayon, Kukak. Kasi di naman talaga atras si Inday Sara sa inyo. Tuloy Tulad ni Senator Bato, nanawagan din si Senator Robin Padilla sa mga gustong maging bahagi ng security detail ni BP Sara. Partikular na raw yung mga dating rebelde na voluntaryong sumuko at gusto nang magbago. Tingnan mo Ito si Senator Idol Robin Padilla, gusto ko po itong panawagan niya. Kuling, ka Peter Motok, ka Eric, yung mga bata ninyo. Kailangan uli kayo. Kailangan uli kayo. Nanda na ba kayo? Sabi ni Senator Idol Robin Padilla dyan, I salute you, Sir Senator Ronald Bato de la Rosa. Ako man, mananawagan naman po ako sa lahat ng mga dating rebelde na mayroon ng mga tamang papilis ng pagsuko at amnestiya. Kayong may kaalaman sa pinjak silat. Okay to Ano yung pinjat silat? Munti ka na mapinjat bilat animal. Ano to pinjat silat, guys? Karate ba to? Yung parang judo karate, tama ba? Pinjak silat. Judo ba to? Parang mixed martial art? Hindi pinjak bilat. Animal. Pinjak silat. Tama? Parang ano to? Sipa? Sa amin man, tadjak man yan. Sipa yon. Pinjak silat. Kali. Iskrima. At handang sumailalim sa pagsasanay, pagsusuri, clearance at approval ng opisina ng Pangalawang Pangulo. Sabi, pinkak silat. Hindi man pinkak silat nilagay dyan, pinjak silat man. Muay Thai. Parang Muay Thai nga. Isang karangalan para sa mga nagbalik loob na makapagsilbi ng voluntaryo sa naging tagapagmana ng NTF-ELCAC at Pangalawang Pangulong Inday Sara Duterte. Sabi ni Lloyd, Bisdak, sipak takraw. Sipak takraw. Bakit napunta sa sipak takraw? Magbabantay nga kay Inday Sara, magsipak takraw pala tayo doon. Ano yan? Parang mixed martial arts nga, taekwondo, parang ganon. Pinkak silat, sir, sports yan sa sipa. Yan yung pinkak. Pinjak naman. Pinjak, baka sipaan yung pinjak. Sa amin kasi tadjak. Banjak sa amin, banjak. Ayan, banjak. Parang yung banjak, tama nga, pinjak. Yan, martial arts nga.
Sa amin kasi banjak yan eh. Pag sinabi banjak, banjakan mo yan. Tawag doon, sipain mo yan. Ayan, sipain mo yan. Sipain. Martial arts nga yan, martial arts. Ako sa akin, mas pabor ako dito sa mga sinabi ni Idol Robin Padilla na yung mga NPE, hoy, kay Eric, mag-attendance ka na kay Eric, mag-roll call ka na. Si Kapitir Motok yung leader. Hindi, Sara, ayaw mo MILF, mga kaibigan natin. Maganda rin yung MILF eh. Kakain talaga yun animal ng mga tambaluslos. Ay, Ate Amy Korokoy, parang professor tingnan, service doc ang haircut mo. Jose Rizal nga daw, sabi nila, Anyway, tingnan nyo po Tinanong po dyan si Senator Ronald Bato ng SMNI kung meron na ba na naglakas ng loob na magboboluntaryo, na magbantay. Sabi ni Benji, MNLF Bistak, hindi masyado ako sa MNLF kasi politics na masyado rin yung MNLF. Hawak din yan ni Da Junior sa liig. Kasi pundo-pundo sila eh. Hindi ko alam kung talagang politics lang din, sumasabay lang din sila sa Agus. Pero yung yung MI talaga, MILF, kay Normie Suare, talagang Duterte talaga ang mga yan. Ay paninindigan. Yung MNLF kasi iba rin yun. MILF, yun yung breakaway faction yata yung MNLF. Galing kay Normie Suare. Tama ba ako? Natanong si Senator Ronald Bato de la Rosa kung meron na ba nagboboluntaryo at may lumapit pa. Okay. Pakinggan nyo po mga kabistak. Senador, meron po kayong post at based dito sa pinakahuling data sa post po ninyo, nasa 12,000 engagements na po ito, kabilang na yung maraming 2,000 mahigit na mga komento. At Ay sabi, MNLF kay Normie Suare, tama? Teka lang, iktatama natin, baka matamaan tayo ni Asis Monk. Ang MNLF, Suare faction. Ang MI, kay Normie Suare naman din lahat yan. Ano yun? No? Ang MNLF, kay Nor. Ang MI, yun na yung ngayon, politics na. Kay Hasim. O yan, kay Hasim. Kay Hasim. Ayan. Okay, liwanagin natin. Kay Asis Monk, yung MN. Yung MI, yun yung may form of politics na, yung MI. Sabi ni Alsim, MNLF, Normie Suare, Duterte po sila civil. Duterte nga, tama. Sorry naman. Yung MI, yung MILF, Hashim. Sorry, Assalamualaikum. Kasi nagiging politics na rin yung MI, di ba? Na meron na rin sila sa politics masyado. Yung MNLF kay Normie Suare, mga tausog, talagang Duterte sila. Sana yung MI, Duterte pa rin tayo. Alam ko Duterte naman yan, taga Mindanao naman yan. Sabi ni Venus Diaz, MNLF para balian og lihog. MILF. Okay. Dapat, wag naman yung BIFF. Bangsamoro. BIFF kasi wala, terorista na talaga yung BIFF. Bangsamoro, pwede ba yun? Bangsamoro, Islamic Freedom Fighter? Nakakatakot o yun. Wag naman yung BIFF. Sa na lang tayo? Sa MNLF kay Asis Monk, pwede ho yun. BIFF na lang. Patuloy nga natin, Senator Bato. at halos 3,000 mga shares. Tanong ko lang po, marami na po bang nag-apply dito po sa inyong panawagan na Senador? Ang dami, no? Nakakataba ng
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!